Ngayong gabi ay dako na po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita for encouragement po sa bawat isa po sa atin. So buksan po natin ang ating mga Bible po dito po sa Book of Philippians. Dahil po napakarami pong nangyari na po sa bawat isa po sa atin, sa mga kapatiran, no? Dami mga struggle na naranasan. So dito po sa Book of Philippians chapter 4, dito po sa verse 13, sabi po ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Pilipos, I can do all things through Christ which strengthen me. So tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa pagkakataon muli na kami po ay makakarinig ng salita. Nawa po itong mga salitang ito magbigay po sa amin ng encouragement, kalakasan, upang sa kabila po ng aming mga naranasang mga struggle sa buhay, kami po ay may lakas po na makapagpatuloy na maglingkod sa iyong ministry, O Lord. Salamat o Diyos at tawa, anuman po ang balakid, hadlang na sa aming pakikinig ngayon, ay nawa alisin mo ito sa aming kalagitnaan. Salamat o Lord, at lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So unang-una, magandang gabi po sa lahat, at ngayong gabi ay ating pag-aralan po ay ang pinakatima ng ating pag-aralan ay focusing on Christ's strength in times of suffering. So bakit po yun po yung pamagat po ng ating pinag-aaralan? Kasi nga po, sa dami po ng nangyayari sa ating kapaligiran, ay minsan may mga kapatiran na talagang apektado ng mga nangyayari. So, ngayong gabi, magkabaroon tayo ng encouragement dito po sa sulat po ng ating kapatid na Apostol na Pablo. At makita po natin na balikan lang po natin yung pinaka-background nitong Book of Philippians. Ito po ay isinulat ng ating kapatid na Apostol Pablo nung siya po ay nakapiit po sa bilangguan. Ibig sabihin, hindi po mahadali yung kanyang sitwasyon. Hindi po kanubaga nandun po siya sa kalagayang hindi katulad nung nasa labas. Talagang hirap po ang kanyang sitwasyon. Pero makita po natin, nandun po na nakapagsulat pa rin po siya sa mga mananampalataya, espesipiko doon sa iglesia po ng Pilipos. So, alam mo ba natin, nung nasa bilangguan siya, ay nandun po na nabibingit po siya sa tinatawag na death penalty. Pero ganun pa man, maganda po yung kanyang mga encouragement dito po sa Book of Philippians, especially dito po sa Philippians chapter 4, na nagbibigay po siya dito ng encouragement sa mga mananampalataya sa Pilipos. So sabi po doon sa verse 1, Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So unang-una po, makita natin yung sulat po niya, naka-address po, yung greetings pa niyo dito sa chapter 4, naka-address po sa mga mananampalataya. At ang sabi niya, my brethren, dearly beloved. Hindi niya in-address sa mga kung sino-sino, mga kapatiran doon sa local church ng Pilipos. At ang sabi po niya, beloved and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord. So, makikita natin yung ang unang encouragement ng ating kapatid na Apostol na Pablo, yung tinatawag pong stand fast in the Lord. So, tinangan po natin sa pagkaliwat sa Tagalog, ang sinasabi po ng ating kapatid na Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi po niya, kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Yun yung encouragement, yun ang unang encouragement ng ating kapatid Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. So kung titingnan po natin, baliktad, no? Kung sino pa yung nakabilanggo, siya pa yung nagbibigay encouragement doon sa mga nasa labas. Naranasan namin yan Pastor Ronald, nung buhay pa yon, nung
bumibisita kami sa bilangguan sa Bilibid Prison, na sabik po sila na pag dinadalaw. Lalo na pag nagbibigay ng encouragement, talagang sila po ay tuwang-tuwa. Ito, si Apostol Pablo, siya po ang nagbibigay encouragement doon sa mga mananampalataya sa Pilipos. At ang unang encouragement ka po niya ay magsitibay nga kayo sa Panginoon. So, pag sinabing magsitibay, ano ang gagawin po ng mga mananampalataya doon? Kasi nga, pag wala ho tayong tibay sa Panginoon, maraming mga hindi magandang mangyayari. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa Book of Philippians, chapter 6, ano ang sabi doon? Sa chapter 6 ng Book of Ephesians, tingnan po natin sa chapter 6, verse 10. Sabi po ni Apostol Pablo, doon ito rin po yung sulat niya, no? Sabi niya sa verse 10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." So parehas lang po ng kahulugan nun, stand fast, be strong in the Lord. Sa Panginoon po tayo magpapakalakas. So, doon po makita natin, doon sa sulat na ito, na talagang nandun yung puso ni Apostol Pablo magbigay po ng encouragement sa mga mananampalataya. Dahil nga po, importante po sa mananampalataya na mayroon tayong kalakasan sa Panginoon, magpakalakas sa Panginoon. Kahit sa lumang tipan, si Joshua, nung nawala na po si Moises, ang sabi po niya sa Joshua chapter 1, simulan natin sa verse 6, sabi ng Panginoon kay Joshua, "Be strong in of a good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them." Tapos sa verse 7, "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest." So makita po natin doon mga kapatid, na kahit sa lumang tipan, bagong tipan, ay binibigyang diin yung magpakalakas sa Panginoon, magpakatapang, yun ang mga banggit sa Biblia. Kasi nga po, tayo po ay sundalo ng Diyos, na kailangan po tayo ay magpakalakas. At siyempre, kahapang ang sundalo, ay hindi lang naman automatic pag naging sundalo, graduate. Para dumadaan po sa matinding training po yan, no? Talagang matindi po yung training na dinadaanan ng mga sundalo. So, ganun din po tayo. Hindi, porque born again ka, nandun na agad na automatic, alam mo lahat, matatag ka na. Kaya nga nagsisimula ang pagiging mananampalataya natin sa newborn babes. Kung titingnan natin doon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sabi po ni ating kapatid na Apostol Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 2, "As a newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby." So, doon nagsisimula para tayo po ay tumatag at talagang maging malakas. So, babalikan po natin, sabi po ni Apostol Pablo po dito, sabi po dito sa verse 1, "Therefore, my brethren, dearly beloved, long for my joy in crown. So, stand fast in the Lord, my dearly beloved." So, dalawang banggit yung tinatawag na dearly beloved kasi pinapahalagan po ni Apostol Pablo yung mga kapatiran doon sa Pilipos. Kasi ito po ay tupa na po ng Panginoon. Talagang alam na po ni Apostol Pablo na sila ay membro na isang local church na dapat pahalagahan, dapat alagaan, at dapat ibigay yung pagmamahal bilang kapatid sa Panginoon. So, punta po tayo doon sa verse 2, mga kapatid. Ito yung tinatawag na unity and joy in Christ. So, sabi dito sa verse 2, "I beseech you just and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord." So, same mind in the Lord. Iisang kaisipan. Kasi mahirap po sa local church, iba-iba ang kaisipan ng bawat member.
bawat kapatiran, iba ho yung kaisipan. So dapat same mind. Kaya yung mga hindi talaga nakikiisa sa local church, inaalis talaga ng Panginoon. Proven po yan sa history, sa biblical truth, sa kasaysayan, at sa atin experience po, kahit dito sa Cavite, yung mga kapatiran ayaw na makiisa, inalis na talaga ng Panginoon. Yung iba talagang namatay na dahil minsan ay ang nangyayari kahit sa halip na makiisa, itinichismis pa yung pastor. So hindi ho dapat ganon. So kung tayo po ay kabahagi ng katawan ng Panginoon, dapat iisa po ang ating kaisipan. Yon, body of Christ as a local church. Kasi pag ang local church, yung mga kapatiran ayaw makiisa sa katawan, ano mangyayari? Di ba? Kaya nga, doon sa Romans chapter 12, kung titingnan po natin, may pamanhid pong ating kapatid na Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma, na bawat isa po sa atin ay binigyan po ng kanya-kanyang mga gampanin. Kung titingnan natin ang verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo, "For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith." So bawat isa po sa atin, binigyan po ng gampanin o kakayanan ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung magtataka, kung titingnan natin bakit yung may mga kapatiran, advance yung pagkaunawa sa isang aral, sa isang doktrina. So yun po ang binigay sa kanya ng Diyos. Kung hindi pa natin naaabot yun, so mag-pray lang tayo. At kung ano yung binigay sa atin na gampanin, gawin na po natin ng walang murmuring, walang complain. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. So mapansin mo natin dito sa verse 2, may dalawang magkakapatid. Magkakapatid po ito sa Panginoon, mga kapatid, Euodias and Syntyche. Di natin alam talaga yung istorya nito. Pero siyempre, nangyayari po sa local church, sa membro ng church, nagkakaroon ng minsan ng samaan ng loob. Minsan magkakapatid sa Panginoon, nagkakaroon ng mga issue. So, ito ay ina-advise ni Apostol Pablo. Sabi niyo, "I beseech you just and beseech Syntyche." So, pareho silang inadresan, no? Tandaan natin, sabi ni Apostol Pablo, "I beseech you just and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord." So, magkakapatid ito, isang iglesia lang po sila. So, kailangan ho tayo bilang mananampalataya, kung mayroong pong mga sigalutan sa local church, i-apply po natin yung process ng Biblia. Kasi minsan, lalo na po sa issue ng pastor, no? Na minsan, ang pastor po minsan ang napapasama. Ang nagpipreach lang naman ang pastor, lalo na pag nag-preach ng giving. Lalo na pag dito sa Cavite, mayroong kapatiran kami, nag-preach ako ng giving. Ay isang buwan siya hindi nag-attend. Nung nag-preach ako ng giving, talagang paglabas itinismiss na ako. Yon. At ako ang masama. At talagang galit na galit. Ang ginawa ko, nung nabalitaan ko, pinuntahan ko agad sa bahay nila. Yon. Ipinaunawa ko na yung preaching ko, hindi ito personal. Walang personalan po sa preaching. Yan po ay para ma-encourage tayo, para anuman ang mali natin, maituwid. Kung tinamaan po tayo, magpasalamat po tayo dahil ibig sabihin, kaya tayo natatamaan o nasasaktan dahil may ginagawa, dahil baka lihis na yung ginagawa natin. Ang ginawa ko, pinuntahan ko agad, hindi ko na pinatagal. Kasi kung pinatagal ko, baka lalong masira ang aming relasyon. So, ang Bible naman na maliwanag po dyan mga kapatid, na kung may kapatid tayo na nakikitaan natin ng hindi paglakad sa ayon sa prinsipyo ng Diyos, may proseso naman ang Bible. Yun, hindi naman tayo final judgment, hindi naman tayo judgmental. Ang sabi sa Bible, Romans 18, ito, napakaliwanag po ito mga kapatid. Dapat ito i-apply sino man, kapatirang babae, kapatirang lalaki,
may puna ka sa pastor, yung pastor may puna sa kapatiran, ito palagi nating i-apply. Ano po yon? Sabi ni ating Panginoon, sabi doon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So ito yung unang process, mga kapatid. So, ang nangyayari ngayon sa mga membro ng church, pag nasaktan po ng preaching ng pastor, i-chismis yung pastor. So, dapat hindi ho ganun, mga kapatid, no? Kung mayroon kang against o mayroon kang puna sa pastor, pastor mo yan eh. O kaya yung pastor may puna sa kapatiran, edi parehong i-apply natin ito. Yung first process of brotherly love. Brotherly love kasi ito eh. Sabi doon, if moreover, if thy brother shall trespass against thee. Yon. Ito nga, matindi po ito eh. Kung nagkasala sa iyo, ang sino ang pupunta, ikaw yung nakaalam nung pagkakasala, sabi doon, go and tell him his fault between thee and him alone. So, anon lang, no? So, pag in-apply natin ito, edi magkakaayos. Ano ba problema, kapatid? Bakit sinabi mo na ganito? So, malimit kasi mangyari yan sa local church, mga kapatid. Yung hidwaan, magkakapatid, na titisod sa pastor. So, kalimitan yan sa local church, lalo pag nag-preach at ayaw nung mga kapatiran yung preaching ng pastor, agad yan. Aalis yan sa church nang walang paalam. Na parang yung pastor ay napakasama dahil hindi lang niya nagustuhan yung preaching. Hindi ho ganoon, mga kapatid. Pag yung preaching hindi natin nagustuhan, it's a sign of immaturity na po yun. At mayroon tayong ginagawang mali. Ang totoong mature, anuman ang marinig natin na preaching, anuman yung mga pangangaral ng pastor, ito ay kabusugan ng ating spiritual, ito ay nagsisilbing encouragement sa atin. Kasi hindi naman alam ng pastor kung anong buhay mo eh, araw-araw. So, yun ang unang approach, mga kapatid. Kung ganitong approach ng mga kapatiran sa church, may harmony, may kasiyahan po. Kaya ito encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, lalo na doon sa dalawang magkakapatid sa Panginoon. Kasi baka nagkakaroon na ng hidwaan, ay gusto niyang ayusin. So, ganun din po sa ating buhay. At yung process nga, nandito, kung ma-apply natin yung unang process, hindi na tayo pupunta sa pangalawa eh. Kasi nga, nagkasundo. Yon. Kasi pag hindi mo in-apply ito at pupunta ka agad sa pangalawa, ang ginawa mo naghanap ka pa ng karamay. Ikaw na nga ang nakapuna, maghanap ka pa ng karamay. Ganun nung minsan eh. Na ikaw may puna, dapat dumiretso ka na sa taong nakita mong may kasalanan. Huwag ka magdadala pa ng dalawa kasi hindi yun ang biblical. Ang biblical, puntahan mo, kausapin mo ng sarili nan, kayong dalawa lang. Yun, hindi magiging ayos. Baka iintayin mo, saka na ko na lang kakausapin si sister, si brother, sa New Year's Day. Galam mo yan, hintayin mo pa yung isang taon bago mo kausapin. Ang dami pang mangyayari. So, kung kailan, huwag mong palalampasin yung araw na may sama ng loob. Yun, sabi nga ng Bible, Ephesians 4:26 eh. Anto, maraming hindi sumusunod dito eh. Yung process ng Bible. At nagtatanim ng sama ng loob. Tingnan po natin, Ephesians 4:26. Ang sabi po ni Apostol Pablo, be you angry. Hindi naman bawal magalit, hindi bawal sumama ang loob, maghinanakit. Pero ang sabi ng Bible, be you angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Yun, let not the sun go down your wrath. Ay kung bukas mo pa, ipapangalaw pa, ihintay mo pa yung isang taon bago kausapin, di nawala na tayo sa biblical truth niyan. Ang kailangan, kung may puna ka ngayon mo kausapin. Yun, puntahan na agad natin. Para hindi na dumating sa pangalawa. Marami hong nangyayari, shortcut agad eh. Nagpangalawa, nagpangatlo, o itiwalag na agad natin. Yung mga nangyayari sa Armenian, pag mayroon akong pakilala, isang pastor, nagkasala lang yung kapatid, mga kapatid, ano ang ginawa?
Hindi na dumaan sa process ng pag-uusap. Yon, itiniwalag agad. So nasaan yung hustisya nun? Walang justice doon. Ang justice, dadaan mo sa proseso, kakausapin ng sarili nan. Pag hindi naniwala, ano sabi doon? Sumama ka pa ng isa o dalawa. Pag hindi pa naniwala, doon mo sasabihin sa charge. Yun po ang procedure. So, ano yung sabi ni Apostol Pablo? Dito sa Philippians, chapter 4. Tingnan po natin. Balik po tayo. Sabi doon, and I entreat thee also through your fellow help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. So maraming kasama pala sa Apostol Pablo during the time sa kanyang pagmiministeryo na mga kababaihan. Huwag natin sabihin, ano kaya ang papel ng mga kababaihan na hindi nga pwedeng mag-preach? Bawal mag-preach. Ay ano ang papel ng kababaihan? Ito kasama ni Apostol Pablo. Yun, ang dami pwedeng gawin ng mga kababaihan. Pero yung mangaral, hindi po pinapayagan ng Bible. Kasi nga, sabi po ng 1 Corinthians, tinan po natin mga kapatid, chapter 14, verse 34. Ito, ang dami pong, mga ayaw mabasa nito kasi nga masasagasaan yung kanilang pride. Ano po sabi doon? Sa verse chapter 14, verse 34. Ang sabi po dito mga kapatid, let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. So ipinagbabawal nga, sabi doon, let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, also saith the law. So, kitina natin yung mga churches ngayon na naglalakihan, ang nangangaral, mga kababaihan. At gagaling salita yan. Pero wala naman sa aral. So, ibig sabihin mga kapatid, mayroong tinatawag pong advice. At tinan po natin sa 1 Timothy, chapter 2. Yung mga advice po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang tawag dito, pastoral epistle. Pero sabi ni Apostol Pablo, kasi ang mga babae, marami hong dapat gawin sa bahay ng Diyos. Pero yung mangaral, hindi ho pwede. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Silence ho talaga. Hindi ho pwedeng akupahan ng babae ang pulpito at magsisigaw doon, praise the Lord, hallelujah. Ang Panginoon ay darating na. So, hindi ho pwede gano'n mga kapatid. Mawawala na po tayo sa hulog. Kaya nga, yan ang ina-advise po ng banal na kasulatan. So, balik po tayo sa Philippians. Bakit natin nasabi yon? Kasi nga, itong mga kasama ni Apostol Pablo, kasama niya sa pagmiministeryo. Ibig sabihin, mayroon siyang kasamang, itong mga babae ito, may kasamang lalaki. Yon. Sino po? Si Sintike, sino pa? Si Yodias, saka si Clement. Na ang sabi ni Apostol Pablo ay fellow laborers whose names are in the book of life. Kayong pangalan na mga kasama niyang babae ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At kailan nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Before the foundation of the world. Kung baka kasama na, talagang sure na kasama ito sa makakasama niya doon sa eternal na langit. Katamos, mismo si Apostol Pablo nagsabi na ang pangalan nito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ay bakit sabi ni Apostol Pablo? Tandaan po natin si Apostol Pablo ay filled of the Holy Spirit. Yung mga parang imposible na sasabi niya, nasusulat niya. Kasi nga, ang banal na Espiritu ang nagagabay sa kanya. So, yung verse 4, ito po yung pinaka-theme ng buong Philippians, yung rejoice in the Lord. Sabi doon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Inulit po, no, 2 beses.
rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, ito pa ba ang sitwasyon natin, mga kapatid? Yung nagagalak tayo, naglilingkod sa Panginoon? Kasi yung una nga, naging primitive tayo, talagang galak na galak tayo. Naku, ang ganda ng doctrine ng primitive. Wala nang tatalo. So, ganun ho ba ganun pa rin ba ka-excite po tayo sa ministeryo ng Panginoon? Ilang taon na tayo sa paglilingkod? Yung sayahaw ba o yung galak ay nandyan pa rin po ba? Kasi pwedeng mawala yan. Kapag hindi tayo naging maayos sa Panginoon, mawawala ang kagalakan natin. Tandaan po natin, kahit si David, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Ang nawawala, the joy of salvation. Hindi nawawala yung kaligtasan, yung eternal salvation. Ang nawawala sa Kristiyano, pag hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, yung joy of salvation. Kaya ito ang encouragement ni Apostol Pablo sa mananampalataya sa Pilipos, kasi importante po ito sa paglilingkod, mga kapatid. Yung nagagalak ka, mahirap pong naglilingkod ka, hindi ka na nagagalak. Para na lang tayong tradisyon na magsimba na lang. Kasi nasa primitive ako, magsimba ako, pero nasaan ba talaga ang puso natin? Pag nasa loob ba tayo ng bahay-sambahan, ang puso natin, ang isip natin ay nasa paglilingkod pa ba sa Panginoon? O baka nasa loob tayo ng church kung ano natong iniisip? Baka iniisip natin ay magkano kaya ang tubo ng aking negosyo? Magkano kaya ang aking sweldo? Magkano kaya ang aking kikitain? So parang nawawala na tayo sa hulog nun. So dapat kapag tayo sasamba, focus po tayo. Kasi ikagalak natin na tayo ang pinili ng Diyos na sumamba sa Kanya. Kita mo, sabi ng Panginoon, John 4:24, ang sabi niya, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. Kung aatras nga po tayo sa 23, hinahanap ng Diyos yung totoong mananamba. Eh kung ikaw yon, kung tayo yon, eh dapat seryoso po tayo na sasamba sa Panginoon. Hindi ho gagawing laro yan natin yung pagsamba. Ang sabi po dito, tingnan po natin sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24, ang sabi po ni John, sabi niya, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh just to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So yung gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po maging seryoso sa pagsamba. Kung pagsamba talaga. Hindi natin nahaluan ng ibang mga kaisipan yan. Na nasa loob ka ng church, tapos iba yung iniisip mo. Dapat nakapokus po tayo. So, ano po yung rejoice? Sinabi din po yan sa chapter 3. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3 verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me, indeed is not grievous, but for you it is safe. Kita mo, no? Sa book of Philippians pa na mga kapatid, no? 14 times na binanggit yung rejoice. Ibig sabihin, napaka-importante sa isang mananampalataya, sa anak ng Diyos, sa isang Kristiyano na makitaan ng kagalakan. Ang hirap pong Kristiyano hindi mo makitaan ng kagalakan, parang nalugihan ng negosyo. Kung talagang totoong anak tayo ng Diyos, ano man ang struggle, ano po ang mga nararanasan natin, kasama na po sa buhay yan. Wala hong taong wala namang struggle, walang problema, lahat po tayo. Hindi naman tayo nag-iisa, ang pinakamahirap kung nagsusulo ka na walang problema. Ang katotohanan, lahat tayo may problema, so hindi tayo nagsusulo. Ang pinakamaganda nun, sabi ng Panginoon, casting all your cares upon Him and He carried for you. Ibigay natin sa Diyos lahat ng kabalisahan at Siya ang magbibigay ng kalutasan nito. So, sa Diyos lahat, ibibigay natin. Hindi natin na sasarilinin kasi kaya nga tayo nagkakaroon ng mga dalahin sa buhay kasi parang nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos. Samantalang ang Diyos natin, sinasabi na nga ng Panginoon, come unto me all you labor and heavy laden, and I will give you rest. Nasa Panginoon ang totoong kapahingahan, hindi o sa kung saan-saang mga
establishmento. Hindi ka pupunta sa beer house, gusto kong magpahinga. Gusto kong magpahinga kaya pupunta ako sa mga ganitong mga lugar. Ang totoong kapahingahan ay nandun po sa Panginoon, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya balik po tayo doon sa Philippians, chapter 4. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 5 and 7. Sabi po dito, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ano ang encouragement dito ni Apostol Pablo? Ito yung tinatawag na prayer and thanksgiving, yung tinatawag na freedom from anxiety. Yon. Para mapalaya tayo sa mga anxiety. Ano ang gagawin natin, mga kapatid? Ang gagawin po natin, sabi ni Apostol Pablo, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Huwag daw mag-alala sa bawat bagay, but in everything by prayer. Sa lahat daw ng bagay ay manalangin and supplication with thanksgiving. Pag ganito po yung ginawa natin, mawawala po yung mga anxiety, mga alalahanin, kasi mayroon po tayong tiwala sa Diyos na siyang sovereign God. He is the creator of heaven and earth. Kung ganito po yung ating trato sa Diyos, na siyang pwede nating lapitan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, kung ano man ang problema natin. Minsan, lalapit tayo sa tao, minsan mabibigo tayo kasi tao din po yan, may problema din yan, may pangailangan, katulad natin, kapwa tayo nangangailangan, sino pa ba ang lalapitan natin, mga kapatid? Ito yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin para tayo po ay mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi doon, be careful for nothing. Bakit to? Sabi po ng ating Panginoon, Matthew chapter 6, tinan po natin, mga kapatid. Sa Matthew chapter 6, verse 25, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6, verse 25, sabi niya sa verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things. Tandaan po natin, mga kapatid, yung all these things dito, hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo. So, in-specify na ho ng Panginoon kung ano yung all these things dito. Kakainin, iinumin, daramtin. And all these things shall be added unto you. Yun lang ang gagawin natin. But seek you first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po yung kulang po sa atin, mga kapatid. Minsan yung pag-una sa kalooban ng Diyos. Inuuna pa natin yung mga bagay dito sa sanlibutan. Inuuna pa natin yung mga pansariling kapakanan. Inuuna pa natin yung mga bagay na makakalayo sa atin sa Diyos. Minsan, sa halip na mapalapit ka sa Diyos, nalalayo ka na sa Diyos. Bakit to? Ito yung sekreto Hindi mo na inuna ang kalooban, ang kaharian ng Diyos. Hindi mo na inuna yung katuwiran ng Diyos. Kaya naghahanap ka ngayon, bakit Lord, wala pa yung all these things na ito?
Bakit kulang? Nagtatrabaho naman ako, nagninegosyo naman ako, bakit kulang? May kulang. Anong kulang? Hindi mo inuna ang ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Kaya sa lahat ng bagay, ano sabi doon ni Apostol Pablo? Sa lahat ng bagay, yon, ipanalangin, magpasalamat. Dahil, bakit tayo dapat magpasalamat? Dahil sa lahat ng bagay, na ayon sa kanyang kalooban siya ang nagbibigay. Especially yung ating eternal salvation, yung ating spiritual blessing. Tinan po natin, Ephesians chapter 1, verse 3. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Tinan natin, Ephesians chapter 1, verse 3. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol na Pablo? Sabi niya sa Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heaven places in Christ, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. He being predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will. Yon, of His will pa rin, according to His good pleasure, we had purpose in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together. Ito po, napakaganda, no? He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Tapos verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things. Yon. Ito talaga, maraming all things sa Bible, mga kapatid. After the counsel of His own will. Yon, ganun po. Yung spiritual blessing, tapos na po yun. Gawa po ng Diyos yun. Wala tayong participation doon. Hindi ba sapat yun na tayo ay magpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Dahil yung spiritual blessing, ginawa po ng Diyos. Ang gagawin na lang natin ay sumunod sa Diyos, magbigay ng kapurihan sa Kanya, magliwanag, na sabi ng Panginoon, magliwanag kayo sa sanlibutan ito. Yun lang naman ang gagawin natin. Hindi natin problema yung eternal salvation. Hindi natin problema yung redemption. Hindi natin problema yung regeneration. Hindi natin problema yung final phase of salvation. Diyos po ang gagawa nun. Ang gagawin na lang natin, sumunod kung ano yung revealed will. Kung anong sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa command ng ating ng Panginoon sa mga alagad niya, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of this world. Amen. So, ang susundin natin, yung sinabi ng ating Panginoon. Kasi yun ang foundation. Yun ang pinaka-aral na dapat nating panindigan. So, sumunod po, dito sa Philippians, marami po tayo magtapos. Sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 8, ito yung pinaka-virtue ng pagiging mananampalataya. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ito yung iisipin, hindi problema, hindi alalahanin, hindi utang, hindi yung mga pangailangan. Ito yung dapat iniisip natin. Mga positibong bagay, biblically, yung mga biblical words. Kala mo, kung isa-isa natin yun, paano ka ma-stress? Paano ka magkakaroon ng anxiety kung ito yung iniisip natin? Sabi ni Apostol Pablo, tinan po natin sa verse 9, ito yung sinasabi niya na, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yon. Ito yung tinatawag na to follow the apostolic example. Kasi sila nga, di ba, yung mga apostol, lalo na si Apostol Pablo, kahit hirap na hirap po sa kanyang pagmiministeryo, at kung titingnan natin yung hirap na naranasan niya, i-specify po niya sa Book of Romans chapter 8,
kung anong hirap ang naranasan niya sa pagmiministeryo. Romans chapter 8 verse 35. Sabi po ni Apostol Pablo po dito, wala pa naman yata nakakaranas nito sa atin. Yung iba siguro na hindi pa naman 50-50. Pero sabi niya, tinan po natin sa verse 35, no? Sabi niya sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? So, bakit nasabi niya? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors, through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor our angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So yun po, namataas po yung paniniwala ni Apostol Pablo na kahit naranasan niyang napakahirap na buhay sa ministeryo, pero ito yung kanyang inaasahan na walang pwedeng maghiwalay sa kanya, sa Diyos, sa atin. At sinabi niya kay Timoteo, tinapo natin kay Timoteo, no? Sa 2 Timothy chapter 3, ano po yung sabi ni Apostol Pablo po dito? Sabi doon, verse 10, but thou hast fully known my doctrine. 2 Timothy chapter 3 verse 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came unto me an Antioch of Iconium, at Lystra, what persecution I endured. Lord, matinding persecution ang in-endured ni Apostol Pablo, but out of them all the Lord delivered me. Yon. Wala namang ibang magde-deliver sa atin, mga kapatid. Kahit ano pang bagyong dumating, kahit ano pang mga sakuna, walang ibang magde-deliver sa atin, ang Diyos lang po, mga kapatid. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yun yung sabi niya. Walang makakaligtas, talaga magkakaroon tayo ng matinding persecution. Yun, sa buhay Kristiyano. So, yan ang sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid. Dito, balik po tayo sa Philippians. Yung tinatawag pong the Philippians care for Paul in his suffering. Tingnan natin yung verse 10, no? Sabi doon sa verse 10, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me had flourished again, wherein you were also careful but you lacked opportunity. So nung una, hindi wala hong tulong na pinapadala itong mga mananampalataya sa Philippians. Pero sabi ni Apostol Pablo, but I rejoice in the Lord greatly that now, ngayon, at the last you care of me. Yun, aalala na ang mga mananampalataya doon sa Pilipos kay Apostol Pablo. So, yung iglesia sa Pilipos, mga kapatid, nagpapadala po ng tulong kay Apostol Pablo bilang pinakatulong sa kanyang ministeryo na hindi naman humingi si Apostol Pablo. Hindi siya nagsabi na, padala kayo ng tulong. Sabi niya sa verse 10, sa pagkatagalog, datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ito magandang ugali ng mananampalataya sa Pilipos, nagmamalasakit po sila sa lingkod po ng Diyos. So sa mga mananampalataya na mayroong pastor, yon, magmalasakit po tayo. Kasi hindi biro ang trabaho ng lingkod ng Diyos. Yun, nananalangin sa mga kapatiran. Yun, nag-preach every Sunday. May problema din personal po yan, ang mga lingkod ng Diyos. May anak po yan, may asawa. Kumakain din po yan. Yun, kailangan pong magmalasakit po tayo. Yung magagawa po natin, katulad nito, no? Ang mga anuman ang ating
makakayang gawin sa ministeryo ng Panginoon, hindi naman palakihan yan. Hindi naman pagalingan sa ministeryo. Kung ano man yung kakayanan mo na pwedeng gawin sa ministeryo, ang kailangan lang, yung puso mo ay talagang tama. Kasi yun ang titingnan ng Panginoon, hindi naman yung galing mo eh. Hindi naman yung talino mo. Ang titingnan ng Diyos, tama ba ang puso mo? Kaya marami yung mga pangangaral, di ba? Maraming Thanksgiving, puro ang tema, puro tungkol sa puso. Kasi ang talagang may problema, ang puso natin. Kapag yung puso natin hindi nakafix sa Diyos, hindi na-establish sa Diyos, magkakaroon talaga ng problema ang ating paglilingkod. At mamamalayan mo na lang, wala ka na sa church. At minsan sisisihin mo pa yung pastor, naku, kaya ako nawala dahil kay pastor, parinig ng parinig. So nagja-justified na lang para mapagtakpan yung kasalanang ginawa. Samantalang ang Biblia napakaliwanag na kapag tayo po ay nagkakasala, huwag nating itaas ang pride. Kung alam nating nagkasala, nagkamali, anong gagawin natin? Magkaroon tayo ng humility. Katulad ng nangyari po sa Lumang Tipan, di ba? Sa 2 Chronicle. Ini-encourage po ng ating Panginoon ang mga tao noon. Anong sabi po doon sa 2 Chronicle chapter 7, verse 14? Yan, memory verse po ito ng mga young people eh. Sabi po doon sa 2 Chronicle chapter 7. Tingnan po natin. Sabi po doon sa 14, if my people, which are called by name, shall humble themselves, and pray, and seek thy face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Yon. Pag tayo alam na mayroong ginagawang mali, at na-realize natin na talagang mali tayo, nawa, ma-realize natin, at magkaroon tayo talaga ng totoong conviction, ito ang gagawin po natin. Huwag nating pagmalakihan ang Diyos. Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Tayo po ay 0-0 talaga sa Lord. Wala tayong anumang dinala dito. Sabi nga ni Apostol Pablo, isinilang tayong wala, talaga wala. Sabi ni Job, isinilang akong hubad din akong aalis dito sa mundong ito. Wala talaga. Kaya anong ipagmamalaki natin? Kaya ang gagawin po natin, sabi doon, if my people which are called by my name shall humble themselves, magpakumbaba, and pray and seek thy face and turn from the wicked way, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So nandun ang totoong pagsisisi. Hindi na uulit-ulitin yung mali. Kasi kung uulit-ulitin mo, humingi ka ng tawad ngayon, bukas uulitin mo. Ano yon? Para tayong Katoliko. Mangungupisal kay Father, Father, itong kasalanan ko, bukas gagawa ka na nun. Hingi na naman tawad kay Father. Hindi ho tayo ganon. At kung hingi ka ng tawad, diretso sa Diyos. So, ano po mga kapatid? Ano pong sabi dito? Philippians chapter 4. So, tapusin na lang po natin ito. Sa verse 11 to 13, ito po yung tinatawag pong Paul content in state. Sabi niya sa 11 to 13, not that I speak in respect of one, for I have learned. Ito maganda pong ugali ni Apostol Pablo. Speak in respect of one, for I have learned, and whatsoever state I am, therewith to be content. Yung contentment, yun ang pinaka-susi po na para magkaroon tayo ng kapayapaan. Pag wala na tayong contentment, nandyan lumalabas ngayon yung mga struggle sa buhay, yung mga isipin. Kasi wala tayong contentment. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa verse 6, di ba? But godliness with contentment is great gain. Yun, yung matinding kapakinabangan, yung magkaroon tayo ng kabanalan at kakontentuhan. Kakontentuhan ang sikreto mga kapatid, para hindi tayo ma-stress sa buhay. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos mga kapatid. At tagalan natin sa ministeryo, di ba? From the time na tayo ay naging primitive hanggang ngayon, wala naman tayong Amerikano, wala tayong Koreano, walang Hapon na nagsusuporta. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa. Wala nga ibang nagsusuporta sa atin, basta sumunod lang. Ako proven po sa buhay namin na talagang kapag sumunod ka lang sa Diyos, at maraming mga elder ang magpapatunay dyan. Dahil di naman tayo swelduhan. Wala hong ganon, no? Wala hong swelduhan na pastor sa totoong paglilingkod. Kaya nga, kailangan magtrabaho, kailangan kung magnegosyo, kailangan may
kung hindi pa kayang suportahan ng iglesia, pero kung may magsabi, Pastor, wag ka na magtrabaho, wag ka nang magtinda kung ano-ano. Mag-focus ka na lang sa ministeryo, mas maganda kung ganon. Na, ako na bahala sa monthly mo, Pastor. Di ba na makaganda naman yon? Pero hindi tayo nagdidemand sa ganon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos, sabi niya sa verse 11 na chapter 4, sabi niya sa verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith be content. I know both how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere, kala mo, everywhere, and all things, I am instructed both to be full, and to be hungry, both to be abound, and to suffer need. Tapos ito po yung ating pinakatema, I can do all things which through Christ which strengthen me. Kung walang kalakasang bigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi natin magagawa yon. Kaya nga, ang Diyos talaga ang dapat asahan natin. Talagang dapat tayo ay manatili sa Diyos. Kasi kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya sabi doon sa, ito yung commendation. Tingnan natin yung commendation ng ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Sabi niya sa verse 14, notwithstanding, you have well done. Alam mo, you have well done that you did communicate with my affliction. Nakikiramay sa dalamhati ni Apostol Pablo. Sino nakikiramay? Yung mga mananampalataya sa Filipos. Alam mo, may kapigatian na ngayong kapatiran, ayaw po pang damayan. So, pag alam nating mga kapatirang nakakaramdam ng mga affliction o kadalamhatian, ano po ang dahilan niyan? Kawalan ng pera, kasakaramdaman, o anuman discouragement, yun po ay dapat dinadamayan natin. Katulad ng ginawa ng mga mananampalataya sa Filipos kay Apostol Pablo. Yon. So challenge po ito sa mga mananampalataya, lalo na po sa member ng local church, na damayan natin ang ating pastor. Hindi lang yung, ano kayang maidamay sa akin ni pastor? Ay nag-iisip ba tayo, mga kapatid? Ano kaya ang maidamay ko sa aking pastor? Yon. Ang pastor pa, lagi nagpe-pray sa kapatiran. Ay dapat din tayo, ipag-pray din natin ang pastor. Nawa, bigyan mo ng kalakasan si pastor ng katawan para makapagpatuloy siyang mangaral. So, verse 4:15, sabi niya, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me. Yon. As concerning giving and receiving, but you only. Alam mo yon? Sila lang ang tanging local church na nagpapadala ng tulong kay Apostol na Pablo. Ay ilan na ho ba ang local church na nag-exist during the time? Ang dami. Pero sabi niya, ni Apostol Pablo, sabi doon, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Hindi lang once and again, paulit-ulit, na pagpapadala ng tulong kay Apostol na Pablo. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ito yung tinatawag po ni Apostol Pablo na promise of God's supply. Dapat manatili pa tayo dito sa promise ng Panginoon. Ano yung promise? But my God. Yon. Maliban lang kung may ibang God ka. Pero yung God ni Apostol Pablo at Diyos natin, anong sabi? But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Promise po yun. Dapat panghawakan natin ito, mga kapatid. Kaya kapag ito yung pinanghawakan natin, mayroon ka bang stress? Mayroon ka bang anxiety? Wala na. Kasi nangahawak ka sa mga promises ng Panginoon. Ano sabi doon sa kanyang conclusion? Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saints in Christ Jesus. The brethren which are with me, greet you. All the saints salute you. Chiefly, they have that are of Caesar's household.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So, yun po. Doon lang po tayo nagtatapos. At yung pinakatima natin sa gabi ito, balikan lang po natin. Focusing on Christ's strength in times of suffering. So, mag-focus po tayo ng ating Panginoon. Siya lang na magbibigay ng lakas sa atin. Ang tao, minsan, magbibigay lang sa iyong discouragement. Pero ang Diyos, kailanman, siya at talagang magbibigay sa atin ng kalakasan. So, yan lang po sa gabi ito, kapatid. At tayo po'y manalangin. Ang makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng encouragement na magpatuloy na maglingkod sa kabila po ng mga discouragement, mga problema, mga trials na dumarating po sa amin. Salamat o God. At sa mga natitira pa po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Derbem,